Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ngayon meron lang akong gustong ibabahagi, ito'y wala akong nakita na nagsishare ng ganitong content dito sa YouTube. Siguro ah nakalimutang i-share ng mga veteranong teknisyan natin o kaya parang maliit na bagay lang para sa kanila, no? O totoo naman maliit na bagay lang pero napakalaking tulong para sa mga nag-uumpisa pa lang nag-uumpisa pa lang sa mga ganito LED TV. At gusto kong ibahagi ito sa inyo sa mga mga newbies para naman maiwasan yung time consuming, tapos iwas ng mga gastos na malalaki, tapos siyempre masakit sa ulo kapag binangungot ka. So ito tungkol sa TCL TV, sa mga TCL na Smart TV. Iwan ko lang sa mga ibang modelo, pero marami na rin akong napapansin na iba't ibang modelo ng TCL, kahit yung mga malalaki, ay gumagamit ng ganitong board. Yung power button board niya na nandito na yung tinatawag na yung kanyang power indicator, tapos yung remote IR sensor. Okay? So dito yan nakakasa. Ayan. So sa biglang tingin kasi, sa biglang tingin, parehong-pareho. Walang pinagkakaiba sa ibang modelo. Yung kanyang wire na ginagamit, yung plug, pareho, pwede mong maikasa sa ibang modelo. Tapos yung dito sa front, parehong-pareho. Dito naman sa likod, sa biglang tingin ay pareho din. Pero kung busisiin mo talaga siya, kung ikukumpara mo siya sa ibang modelo, dito mo makikita na may pinagkakaiba siya. So katulad na lang dito, itong modelo na to. So itong modelo na to, ang kinasa natin na board dyan ay kakaiba. Ito kung makikita niyo itong surface mounted transistor, itong maliit na to. Itong surface mounted na to, dito nakakasa. Ayan, itong blanco na to. Okay? Dito nakakasa. Hindi katulad nito na nandito. So pwede pang gamitin to rito sa mga ibang modelo. So pwede siyang gamitin. Kaya lang, hindi lahat ng function makukuha natin. Okay? Kapag ito yung nakakasa sa ibang modelo, ang magagamit mo lang dito ay ganito lang. So pag power on mo dito, pindutin mo yung power on, magpa-power on siya. Tapos kapag pinindot mo yung power on uli, lalabas yung volume. Okay? Lalabas yung volume. Tapos kapag pinindot mo pa siya, yung power button, mamamatay na yung TV natin. Hindi katulad nito. Ayan o. Ayan, naglilipat siya sa source. So wala kang makikitang display na ganyan. So ang magamit mo lang talaga dito, ulitin ko lang, power button, tapos volume up, at volume down. Okay? Ganyan lang yung magagamit mo dito. Hindi katulad nito, pipindutin natin uli yung kanyang power button. Ayan, naglilipat siya sa source, Tapos, volume plus, lipat natin. Tingnan nyo ng maigi. Ayan. Okay? Ayan, napapansin nyo na ililipat natin. Pero kapag ito, uulitin ko, kapag ito yung nakakasa dito na hindi mo binusisi ng maigi dahil tiningnan mo lang siya ng biglang tingin lang na kapareho, ay wala, maluluko ka talaga dito. Sasakit ang ulo mo. Pwedeng pagdiskitaan mo pa na sira yung board na naikasa mo. Kaya para sa mga bago, mag-ingat-ingat tayo, kung ano yung mga kinakabit natin, kung compatible ba doon sa ibang board na gagamitin, compatible ba sa ganitong mga ganitong klase ng board. Minsan naman yung wifi board, yung
nakakasan ibang mga board na nakahiwalay, yun yung mga bigyang pansin din natin. Baka mamaya, wala, mauubos yung oras natin sa kaka-troubleshoot. Okay? So, yun lang. At hanggang dito na lang siguro, sana yung makakatulong to, ano, sa mga kapwa teknisyan natin. At maraming salamat. God bless at bye-bye.